Alright, so andito na naman tayo para matuto. Okay, at ang pag-uusapan natin ngayon ay about the audit of property, plant, and equipment. At ito, alam mo, sa practice, yung pag-audit nitong mga PPE na to, kasama na rin yung investment property at saka yung mga non-current asset held for sale. Okay, medyo magawa sa actual, lalo na kung yung ino-audit mong company ay heavily nag-i-invest talaga sa mga fixed asset. Yan, kasi dito mo gagawin yung overview to, no? Kasi dito mo gagawin yung nag-o-ocular inspection ka, 'di ba? Pumupunta ka sa iba't ibang lugar para i-check kung lalo na kung may mga branch yung company na ino-audit mo, yung client mo. So pupunta-punta ka sa ibang lugar. Okay? But at the same time, 'di ba? Yun din yung masayang part doon. Okay? Kasi kahit papaano, kaya enjoyable din yung pag-audit itong property, plant, and equipment, and at the same time yung audit itself, no? Kasi nakaka-travel ka, di ba, from one place to another, and minsan pwede pa rin ang overseas or sa other countries kapag nasikon ka sa ibang bansa. And then of course, hindi naman pwedeng ng isang business walang fixed asset or walang property, plant, and equipment. It's just a matter of kung anong klase ng business mo, kung talaga bang sila ay ang question kasi diyan is ang point dyan is, lahat naman talaga mayroong property, plant, and equipment. It's just that mayroong mga client na heavily ang investment dito. So yun yung part na magiging matrabaho talaga. Di ba lalo na kung yan ay mga mining companies, manufacturing, power distributor, yan. Yan kasi yung mga nahawakan nating client before. Kaya na-experience din natin yan. Water distributor, di ba? Power generator, mga ganon. Okay? So kaya marami tayong may i-share ngayon sa session na to. And of course, dahil nga mahaba itong discussion natin ng property, plant, and equipment, hahatiin natin sa part 1 and 2. Okay? Kaya huwag na natin patagalin at simulan na natin ang ating discussion. So let's go to the topic outline. Ano ba yung mga pag-uusapan natin ngayon? Of course, introduction muna sa audit ng property, plant, and equipment. Yan. And then, ano ba yung mga audit objectives pag nag-audit ka ng PPE? By the way, yung PPE yung gagamitin kong term para hindi masyadong mahaba. And then of course, ano ba yung mga primary substantive procedure? Pag sinabi natin primary substantive procedure, yung mga nire-require ng standard na at the minimum, okay, or at the very least, yun yung kailangan mong gawin. Kasi syempre, depende pa rin sa assessment ng auditor kung mag-e-extend ka ng mga procedures. Lalo na kung ang ino-audit mo yung mga specialized company or specialized assets yung meron sila. Okay? But of course, ang kailangan nating matutunan dito, yung primary na ginagawa, yung mandatory na kailangan mo gawin. Unless otherwise, nasa assessment ng auditor na hindi naman applicable itong primary substantive procedure na ito. So, pwedeng i-waive. So, may mga ganong instances. Okay? And then of course, i-discuss natin details, okay, or in details yung mga procedures. Okay, ganun ulit ang atake natin dito. Ano ang assertion na tina-target? Ano ang logic bakit ginagawa yung procedure at saka paano gawin? Yan, para smooth ang flow. Kung ikaw man ay certified public accountant or CPA na nakikinig sa akin ngayon, masusundan mo rin kasi ito rin talaga yung ginagawa sa actual. And then para sa ating mga students na mga aspiring CPAs or mga aspiring CPAs na gustong pumunta sa audit, at least meron kayong idea kung paano gagawin. Okay? And then number 4, syempre pinagawa ko na kayo ng summary of audit procedures per assertion. Yan, para madaling i-review, di ba? Kung halimbawa ang tina-target mong assertion ay completeness, ano-ano yung mga procedures na pwede mong gawin. Para hindi rin mahirap gumawa ng audit program. Okay? Sige. Introduction. Yeah. So mag-annotate tayo para mabigyan ng emphasis yung ating discussion. Okay. Sabi dito, property, plant, and equipment are one of the most significant portions of the entity's non-current asset. Ay, totoo naman. Okay? Kasi halimbawa, kahit naman ang business na ino-audit mo, ang client mo, leasing company, kasi nagpaparenta sila. Diba? Okay. Kahit naman ganun kasimple, okay, yung mode of or yung kanilang accounting for leases, 'di ba? Or hindi mo papapagkailan na meron dong mga
ang mga property, plant and equipment at saka at the same time investment property. Kasi halos pareho lang din naman halos ang procedure. Pag nag-audit ka ng PPE at saka ng investment property, it's just a matter of magkaibang standard ang ginagamit mo sa PPE, of course yung financial framework, okay, financial reporting framework at saka sa investment property. But in terms of audit, ganun pareho lang din yung ginagawang procedure. Okay? So ayun nga, hindi naman pwede ang isang business ay mawawalan ng non-current assets or fixed assets, 'di ba? Doon pa lang sa mga computer equipment na ginagamit, 'di ba? Yan. So significant portion at the same time, 'di ba? Kaya nga nag-i-invest ang mga companies sa fixed assets or sa mga non-current assets, yan katulad ng property, plant and equipment, hindi naman talaga mag-ooperate yung business kung wala ito. Yan. Kaya significant itong portion or itong line item na to sa financial statement at talagang kailangan bigyan din ng emphasis unless otherwise immaterial nga siya. Okay? So sabi dito, hence, before acquiring property, plant and equipment, they should be carefully planned and analyzed. So pinag-aralan natin ito sa financial management dahil pag sinabi natin property, plant and equipment in general, malaki-laki ang ilalabas natin ditong cash, di ba? Kasi investment nga ito. At ginagamit for operation ng business. Kaya nga, it should be planned and analyzed. Lalo na kung i-acquire ay masyadong material ang amount o masyadong mahal na nangangailangan talaga ng approval ng board of directors, di ba? Na mababasa mo sa minutes. Yan. So yan yung mga kailangan natin bantayan dito di ba? Sa pag-audit ng property, plant and equipment. And then sabi dito, when planning the audit of PPE, pag daw kayo ay nagpaplano kung paano na i-audit itong mga property, plant and equipment ng client ninyo, the auditor should consider that the amounts for PPE is material. Okay? Generally, material naman talaga. Okay? In the statement of financial position. So material daw siya, yung amount ito sa financial statement. Oo nga Kaya unang-una nga, kaya nga may sariling standard Di ba? PPE, PAS 16, di ba? Investment property, may sariling standard, di ba? Yan. Okay? And then, at the same time, may specific line item nga siya sa financial statements or sa statement of financial position to be exact. Yan. And then expect that the account balances do not necessarily change significantly from year to year. Bakit? Hindi naman yan katulad ng receivable or hindi naman yan katulad ng cash na nag-move talaga, may voluminous moving, merong fast moving talaga siya. Kaya nga tinawag siyang fixed asset, di ba? Minsan, pwedeng mangyari na sa 1 taon or sa 2 taon, walang acquisition ng property, plant and equipment na mangyayari. Yan. But of course, pag nag-acquire sila, malamang sa malamang, okay, generally, malaki ang amount na ilalabas. At kailangan natin may account yun. Okay, kailangan natin yung ma-verify kung talaga bang siya ay nag-exist. At the same time, naka-record ba talaga siya? Yung mga ganon. Okay? The auditor normally assess the control risk at the maximum level. Ang ibig sabihin nito, yung control risk at the maximum level, di ba? Dahil nga itong PPE, hindi biro ang price or hindi biro ang amount. Okay? Kaya kailangan dapat mahigpit ang control dito ng mga companies. Ngayon, ang sabi dito, normally, ang assessment daw ng control risk ay at the maximum level. So, pinakamataas kasi may moderate level Pinakamataas. Kasi nga, unang-una, in terms of composition niya, pagdating sa financial statements, generally, malaking portion or percentage ang sinasakop talaga nito. Kumbaga, sa total assets, supposedly, dapat ang may pinakamalaki talagang amount, yung PPE. Okay? Unless otherwise nga, immaterial talaga siya for some businesses. But generally, malaki talaga yung sinasakop nito. Kaya sabi dito, bukod dun sa ang assessment mo sa control risk ay at the maximum level, ang auditor daw ay normally nagpe-perform ng extensive substantive test. Okay. Mamaya makikita mo yung mga primary substantive procedure na ginagawa para i-verify, okay, yung assertions related to property, plant and equipment, yung existence, completeness. Other than that, okay, meron talagang mga companies na kailangan yung mga auditor magkaroon sila ng extensive procedure other than kung ano yung mga nabanggit doon sa primary.
Diba? Lalo na kung halimbawa mining company yung iyong ino-audit. Diba? So talagang kailangan ang control risk mo dyan, diba? Ang assessment mo sa risk of control, mataas talaga. Okay? Normally nga, diba? And then, extensive ang gagawin mo. Ibig sabihin, other than yung primary substantive na i-discuss natin, meron ka pang ibang mga procedures na gagawin na naka-customize depende sa kung anong business ang ino-audit mo. Halimbawa nga, mining siya. Diba? So, specialized assets sometimes ang ginagamit din sa mga yan. So, extensive procedure ang gagawin. Okay? Which emphasize the review of significant additions. Siyempre, yung mga additions, yung mga binibili o acquisition. O kung hindi man binili, diba, kinonstruct. Diba? And of course, disposal. Okay, and then of course, analytical procedures to test the provision for depreciation and depletion. Okay, bibigyan na kita ng overview kung bakit kailangan, unang-una, kailangan mong bantayan itong PPE. Pwede kasing halimbawa na hindi talaga nag-e-exist yung mga property. Okay, kasi yun talaga yung binabantayan mo rito, yung existence eh. Baka kasi, naka-note sa kanila na nagkaroon ng acquisition. Pero in reality, wala naman talagang ganun. Hindi naman talaga siya nag-e-exist. Okay? And then, isa pa, okay, for tax purposes, alam naman natin na ang depreciation ay deductible for tax purposes, di ba? At saka itong depreciation na to, unang-una ay estimate. Pwedeng pababain, pwedeng pataasin. At nangyayari talaga sa practice na minsan, okay, ang nangyayari, kapag yung company, yung client natin, alam nilang malaki ang babayaran nilang income tax, bigla-bigla na lang silang nag-a-accelerate ng depreciation. Kumbaga biglang tumataas. Alam mo naman, ang ginagamit straight line method. So ibig sabihin, from year to year, pare-pareho. Ngayon, biglang mag-iiba. Tapos sasabihin sa'yo ng client mo, nag-iba daw ang, since yan naman daw ay based on estimate, nagbago daw halimbawa ang useful life ng property, di ba? Umiksi daw, kaya daw halimbawa mag-a-accelerate yung depreciation. But in reality, ang nangyayari talaga, gusto talaga nilang palakihan yung depreciation expense para mababa yung babayaran nilang income tax. Yan. And then also, di ba, meron tayong BIR, I don't know if this is a regulation or ruling or whatsoever. Okay. Meron tayong ano sa taxation na kapag halimbawa yung business mo, example yung business mo ay leasing company. 'Di ba? Nagpapaupa ka ng mga lupa. Halimbawa, ganun. Paparenta ka. Okay. So, technically, ang pinapaupahan mo ay mga real property. Okay, hindi naman kasama yung vehicle. Tapos halimbawa, nag-acquire yung client mo ng vehicle na hindi mo naman matrace directly na ginagamit talaga for business purposes. Pwedeng ipinangalan lang sa business. Okay, kasi meron ako na experience sa client talaga na nakita mo nag-acquire sila ng chopper or helicopter. Okay, tapos leasing company siya, 'di ba? So, ang tanong, yung bang chopper or helicopter ay ginagamit for business uses, hindi matrace, for business purposes, hindi matrace kung talagang directly na ginagamit yun doon. Yan. Pero nakapangalan sa business. So, recognized as a property, plant, and equipment. Ngayon, di ba syempre nagde-depreciate yan, meron niyang repairs and maintenance, di ba? Meron niyang may fuel yan, di ba? I don't know kung aviation fuel ba yung ginagamit dito katulad sa aeroplano or something like that, di ba? Ngayon, di ba hindi naman siya pinapaupahan, hindi mo rin directly matrace na ginagamit for business purposes, baka naman ipinangalan lang sa business but ginagamit for personal uses. Ngayon, syempre nagde-depreciate yan at ang laki ng depreciation dahil ang laki ng amount ng, imagine mo chopper or helicopter, di ba? Ngayon, medyo questionable kung yung lahat ng expenses na related to that ay magiging deductible for tax purposes. Katulad nga ng repairs and maintenance, katulad ng depreciation, katulad ng tawag dito yung gasoline, di ba? Yan. So medyo may question tayo dun kung yun ba i-recognize or i-consider natin for tax purposes na deductible. Ang point ko dito is kaya critical itong property, plant, and equipment.
Dahil yung depreciation portion niya o kung yan man ay depletion, 'di ba? Deductible kasi siya, may impact siya sa tax at yun yung portion na nagiging critical eh. Okay, aside dun sa compliance na sinasabi ng financial reporting framework, 'di ba? Kaya kailangan talaga in practice babantayan mo 'to kasi normally ito material. 'Di ba? Unless otherwise nga, 'di ba, yung business na hinahawakan mo, lalo na kung ano lang naman 'yan, 'di ba? Holding companies. O edi hindi masyado. Pero generally, yan nga, okay? Kaya lagi namin talagang binabantayan itong PPE na ito. Okay, because of the impact not only in the financial reporting framework but also for taxation purposes. Yan. Okay, so I hope nagkakaroon na kayo ng idea kung bakit napakahigpit din ng pag-audit ng property, plant, and equipment. And at the same time, yung investment property. Okay? Sige, proceed tayo. Next slide. Yan. In conjunction with the audit of PPE, okay, the auditors also obtain evidence about the related accounts of depreciation expense. Nag-annotate tayo. Ito. Bakit nga? Kasi katulad nga nung sinasabi ko sa inyo, tatandaan mo na itong depreciation, ano ito based on estimate eh. Diba? Pwedeng mabago. Ngayon, yung pagbabago ba nito allowed by the standard and at the same time wala bang focus na nangyayari kung bakit binabago yung depreciation or bakit nababago ang depreciation. At the same time, ito pa, okay, naalala ko lang, minsan kasi meron ako naging client na fully depreciated na talaga yung kanyang mga PPE. Fully depreciated, ibig sabihin, zero amount na. Pero meron mga companies na tuloy-tuloy pa rin yung pagde-depreciate. Kung hindi mo nga mapapansin sa lapsing schedule at hindi mo talaga titingnan mabuti, nagke-claim pa rin sila ng depreciation. Kahit fully depreciated na. Diba? Continuous, hindi mo napapansin. Yan. Sabi ko nga, unang-una may impact yan sa ating Statement of Comprehensive Income or sa particularly sa P&L. Dahil doon mo naman ito makikita. O yung net income niya. At the same time, for tax purposes. Okay? Ayan. At saka, isa pa sa mga nagiging problema dito, meron din ako mga na-handle na company na ang classification pala ng kanyang mga fixed asset or yung mga property, plant, and equipment ay hindi naman talaga PPE, kundi investment property dahil ginagamit for leasing purposes. Diba? Kaya katulad nun, di ba? Nakawa ko mo, i-revise mo ulit siya dahil mali ang classification. Di ba? Hindi pala PAS 16 ang dapat sinusunod because of the purpose of the usage of the property. Yan. Isa yan sa mga talagang kailangan mong i-consider. Yan, depreciation expense, accumulated depreciation. Ano pa? Yung lease or rent expense. Di ba? Although hindi pa natin dito pinag-aaralan sa portion na to yung audit ng audit ng leases, mga ganyan. Okay. Minsan kasi, under pala siya ng finance lease. Okay. Pero pinapalabas ng company or naka-record sa company na naka-rent expense siya. Yung parang operating lease ang dating. Okay. Yang mga yan. So, kailangan bantayan. Also, yung impairment losses. Diba? Ang ibig sabihin kasi ng impairment, yung recoverable amount, hindi na yun yung mas mataas yung naka-record mo, mas mataas yung nakalibro mo kaysa sa recoverable amount niya. Okay, ibig sabihin, pag binenta mo kung magkano ma-recover, o ibig sabihin, masyado siyang mataas sa libro natin. So, kailangan natin mag-recognize ng impairment loss if there are indicators or mapapatunayan talaga natin na may indicators ng impairment loss. So, kailangan mo rin yung i-consider. And of course, itong repairs and maintenance expense, saan dito nagkakaproblema sa repairs and maintenance? Minsan kasi, meron kang mga portion na kailangan i-capitalize. What do I mean by kailangan i-capitalize? Yung expense na yun, napatunayan natin or based on our assessment na mag-e-extend ng useful life, okay, nung buhay ng property, di ba? Yung useful life ng property. So kapag ganun, kailangan maging capitalizable or maging part siya ng asset, yung value ng asset. Kung mag-e-extend siya ng life ng property.
Ngayon, ang ginagawa mo, tinatapon mo lang sa repairs and maintenance expense, instead of capitalizing it. Okay? Again, 'di ba? May violation ng standard. Pero, okay, ito based on experience din. Kaya nila ginagawa yon again, for tax purposes. Kasi nga, halimbawa, capitalizable naman talaga siya as part ng, example na lang, part ng building. Kasi nagkaroon ng major, for example, major extension, di ba, in-extend. So, pwede ring napatunayan natin na based on the assessment na mag-extend yung useful life ng building. So supposedly dapat capitalizable siya, meaning gagawin mo siyang part ng building. Kaya kapag in-entryhan mo siya, i-debit building, okay, yung credit, yung cash, di ba? Parang ganyan. Ngayon, okay, for tax purposes nga, hindi agad nila makiklaim yun. Hindi agad nila makiklaim kasi nga, hindi nila makiklaim yung for deduction purposes. Okay? Kasi nga kinapitalize. Kumbaga, kailangan pang i-depreciate yung building along with the total value para maklaim nila yung expense as depreciation. Ngayon, gusto nga nilang magpababa ng income tax. So anong gagawin? Okay? Instead of capitalizing the value, dinediretso na nilang expense. O pwedeng ipasok halimbawa sa repairs and maintenance. Yan. So mapapansin mo, ang laki ng value, material na material yung amount. Diba? Tapos na-assess mo pa na dapat ito capitalizable that because it will extend the useful life of the property. Tapos ginawang repairs and maintenance. So malalaman mo, kaya naman pala ginawang ganun, for tax purposes para maging deductible. At pag sinabi kong para maging deductible, di para mapababa ang net income. At bumaba ang net income, bababa ang income tax na babayaran. Yan. So isa yun sa mga logic or reason kung bakit kailangan bantayan mo talaga itong property, plant, and equipment dahil hindi lang yung PPE ang binabantayan mo, kundi yung mga nakakabit na account sa kanya or mga related accounts na may impact not only in the financial reporting framework but also with the BIR or sa ating tax code o yung mga BIR regulations natin. Di ba? Yan. So, at least ay karoon ka ng idea kung bakit napakahigpit din kahit papaano in general ang pag-audit ng property, plant, and equipment. Okay? Malinaw tayo dun, ha? Kasunod. Yan. Of course, inom muna tayo ng tubig kasi tayo napapakos. Yan. Siyempre, bago ka naman mag-audit, mag-i-establish ka muna ng audit objectives kung ano ba ang mga specific assertion na gusto mong i-verify. Okay, to know. To verify the specific assertions, di ba? With regards dito sa PPE. So isa-isahin natin. Yan. Number 1, mag-annotate tayo ha, existence. At actually ito talagang binabantayan mo din, di ba? Yung mga PPE na naka-record dun sa Statement of Financial Position, including daw yung mga list, assets list under finance list, ay nag-e-exist. Okay? Kailangan, meron talagang ganun. May actual talaga na naka-record sa iyo, meron talagang ganung property. Okay? Ito naman completeness, of course, nag-e-exist siya, baka naman hindi naka-record o hindi completely recorded. Yan. Kaya sabi dito, all PPE owned and leased under finance lease by the entity at the reporting date are included in the Statement of Financial Position. Apat daw naka-record. Okay, alam naman na natin yun, di ba? And then of course, valuation and allocation. Yung valuation, syempre, pinag-uusapan natin dyan yung value ng property. Di ba? And then of course, yung allocation pertains to, yan na nga, yung depreciation or depletion. Kaya sabi dito, PPE is carried at the appropriate amount taking into account the requirements of PAS 16, which is the property, plant, and equipment, and then PAS 36, which is the impairment of assets. Kasi nga, di ba, baka itong ating mga property ay may mga indicators na ng impairment that we have to recognize impairment loss in our books of account. Okay, kaya kailangan bantayan din natin talaga siya.
Okay? Next. Ano pa? Rights and obligation. Di ba? Paano mo malalaman, 'di ba, na sila talaga ang may-ari ng property? Syempre may katunayan. 'Di ba? Katulad sa lupa, dapat may titulo. Or kung binili, may deed of sale. Yung mga ganyan, mga documents na nagpapatunay ng ating rights pagdating dun sa property na nakalibro sa atin. Okay? Mamaya malalaman nyo kung gaano ka-importante yung pagkuha ng mga documents. Okay? Kasi ito na-experience din talaga natin na nakalibro sa kanila, tapos sa kanila pa rin naman talaga, pero nakasanla na ginawang collateral. Eh di, syempre, material yung amount, dapat kailangan nakadisclose. Eh hindi nakadisclose. Syempre, dapat malaman nyo ng mga investors or ng mga shareholders, di ba? Na iba sa mga property nila ay ginawang collateral because the company obtained a loan from the bank. O, yung mga ganon. Okay? Kaya dito sabi, the entity owns or has the legal right to all the property, plant, and equipment na nakikita mo sa statement of financial position as at the reporting date. Okay? And then of course, presentation and disclosure. So the PPE and related income accounts, yun na nga, depreciation, depletion, di ba? Repairs and maintenance expense, yun kasi yung mga kakabit nan Okay, are classified, properly classified, described, and disclosed in the FS, including the notes. Okay, at pagdating daw sa notes, kailangan mong makita kung merong mga liens, pledges, or security interest or restriction doon sa PPE. Yan. And dapat daw yun ay properly identified and disclosed. Okay, kasi nga, nire-require ng standard at the same time, importante siya for decision-making purposes. Diba? Na syempre kung hindi mo dinisclose na nakasala yung ibang mga property, syempre yung mga shareholders, may karapatan silang malaman yun. Diba? Bakit tayo nagsasanla ng property? Nag-loan pala tayo, kaya pala tayo nagsasanla ng property. But di namin alam. Something like that. Okay? Ayan. So, isa-isahin na natin. Okay? Ito yung mga primary substantive audit procedures na ginagawa basically. Okay? Dito sa pag-audit ng PPE. Okay? So isahin natin. Number 1, obtaining the summary analysis of the change in the property owned and reconcile with the ledgers. Diba? Vouching for additions and disposal. Mamaya i-discuss natin ito detalyado. Physical inspection. Okay, ito physical inspection. Ito pinakagusto ko kasi exciting part talaga ito Diba? Examining the proof of the ownership of PPE, of course. Analyzing leases, repairs and maintenance expense account. Nabanggit natin kanina. Testing for the accuracy of reasonableness. Investigating current and potential impairment kung meron under PAS 36. And then performing analytical procedures and evaluating FS presentation and disclosure. So lahat ng yan, i-discuss natin dito sa lecture na to. But of course, dahil nga masyadong madami, hahatiin natin. Okay, sa part 1 and sa part 2. Okay, so simulan na natin ang pagdi-discuss nitong mga procedure. Yan. Inom muna ulit tayo ng tubig. Number 1 sa listahan natin ay yung reconciliation ng subsidiary ledger at saka ng general ledger. Nakatulad din ng ginagawa natin sa accounts receivable at saka sa accounts payable na may control account. Okay? Anong ibig sabihin dito ng reconciliation ng subsidiary ledger at general ledger? Sabi ko nga sa inyo nung una, pag kayo mag-o-audit, di ba? I-make sure mo muna na nagbabangga yung mga nasa amount sa trial balance na ibinigay sa inyo ng kliyente mo. At saka yung amount sa general ledger. At kung may control account siya or may control na record ng subsidiary, ay bangga. Ibig sabihin yung total ng subsidiary ay pareho ng total ng general ledger at pareho ng total ng general ledger. Kasi kapag hindi yan magkakatulad, nagsasayang ka ng panahon na nag-o-audit ka. Kasi yan ang, syempre, yan ang magiging basis mo ng computation, di ba, ng materiality. Tapos mali-mali yung amount. Ay pwede kang magkamali ng assessment. Kaya i-ensure mo muna na yung amount sa subsidiary ledger, kung siya halimbawa ay 1 million, dapat 1 million din yung total na nasa GL, general ledger,
at 1 million din yung naandun sa trial balance. At hindi pa bago-bago dahil na-experience natin sa practice na mamaya magbibigay ng adjustment, mababago na naman yung amount, di ba? Kaya mga ganyan. O kaya, hindi nagre-reconcile. Diba? Merong mga auditor na nangyayari, pagkabigay, banat agad ng substantive procedure. Kumbaga, kung ano yung nasa audit program nila, gagawin ka agad nila yung mga procedure like inspection, etc. etc. Huwag ganun. Okay? Ang basic na gagawin mo dyan, tingnan mo muna kung nagbabangga yung mga amounts na dapat talaga siya equal or tie up. Yan. Tapos, kung hindi tie up, di pumunta ka kay accountant or mag-inquire ka kay management o yung kay accountant na siya naman ang gumagawa ng financial, di ba? Mag-inquire ka kung bakit hindi nagre-reconcile. Tapos ipa-reconcile mo sa kanila. Hindi ikaw ang magre-reconcile lang dahil mauubos ang oras mo. Sila ang may hawak ng record. Ang gagawin mo lang, mag-inquire ka, itanong mo, and then ipa-reconcile mo sa kanila yung deviation. Kasi baka meron nga hindi naipasok na adjustment or nagkaroon ng misclassification, di ba? Napunta sa ibang account title. Pwede kasing mangyari talaga yun. Kahit na ang client mo gumagamit na ng accounting system or accounting computer software. Pwede kasing mangyari yung ganong error. Human error, kumbaga. Okay? So yun nga, sinasabi natin dito, mandatory na gagawin mo itong reconciliation ng GL at SL. Nakatulad din ang ginagawa mo sa ibang account. Okay? Kaya dito, ano ba ang primary audit objectives nito? Number 1, valuation and allocation. Abay, kung hindi magkakabangga yung amount, o edi affected ang valuation assertion mo. Diba? And at the same time, completeness din. Diba? Kasi nga, halimbawa, bakit mas malaki kay SL, tapos maliit kay GL? Ibig sabihin, may kulang. Yan. Diba? Kasi hindi nagre-reconcile eh. So may nawawala, either sa SL or sa GL. Kaya kailangan mo muna siyang i-reconcile. Okay, kaya nga pag halimbawa, pupunta ka kay kliyente ka, ihingin mo yung trial balance at saka yung general ledger nila, di ba? Ibigay sa'yo, pwedeng naka-Excel file. O dihingin mo na, patingin nga po ako ng summary list o yung subsidiary ledger o control account nyo pagdating dito sa property, plant, and equipment. Di ba yung control list nyo? At ang gawin mo, i-recompute mo. Di ba? Kung naka-soft copy naman sa Excel file, o edi sum mo lang, i-add mo lang. And then i-check mo lang kung nagre-reconcile. Okay, kung hindi, anong gagawin mo? Mag-inquire ka with the management. O bakit po ganyan yan? Diba? Pa-check mo. Hindi ka ang mag-check, maubos oras mo eh. Wala naman sa iyo yung detalye ng record eh. Okay? So yan. And then, ano sabi dito? Before doing the detailed analysis of addition, diba? Titingnan mo kung merong addition na nangyari during the year, kung merong disposal or merong nag-retire na property, plant and equipment, or may na-reclassify. Bago mo daw gawin lahat ng yon, pumunta ka daw muna dun sa basic na dapat mong gawin na kailangan pagbanggain mo yung dalawa. Yung GL at saka yung SL. Okay? At ito, tatandaan mo, ay gagawin mo rin sa ibang account ha. Huwag kang kung wala mang SL, o ay di yung GL at saka yung trial balance. Baka sabihin mo sa amin, sir, hindi naman sila makaka-generate ng trial balance kung hindi maayos yung SL nila. Kumbaga, ililipat din naman yun doon. Oo nga, tama naman yun. Pero, alam mo ba, magugulat ka. Pagdating sa practice, kahit na yung client may naka-computer software, minsan, may mga instances na hindi balance ang GL at saka trial balance. Meron kasing halimbawa mga accountant na dinediretso na halimbawa sa trial balance ang adjustment, hindi naman nag-appear sa GL, mga ganun. Okay, kaya nga, bilang auditor o bilang independent auditor, kailangan maingat pa rin talaga tayo. Okay? Sa pag-check ng ganito. Kahit na sabihin natin na basic ito, kaya nga basic, hindi dapat gawin mo. Okay? Yan ha. So alam mo na, kung ikaw man ay CPA na nakikinig sa akin dito, ganun ang gagawin. Okay? And then, ayan. Reconciliation schedule should normally include. Okay? Siyempre, mag-annotate tayo para mas maintindihan. Yan. Asset description and asset classification. Diba? Pag sinabi nating asset classification, ano ba yan? Part ba yan ng equipment? Part ba yan ng tools? Part ba yan ng furniture and fixtures? Ganon. Okay? Tapos, makikita mo rin doon, kasi itong hinihingi mong SL, detalyado yan eh. Imagine mo, ang first column ay lahat ng pangalan ng asset, tsaka asset classification. Ang kasunod ay kung yung cost nila, di ba? Cost for each asset or asset classification. Ibig sabihin yung kung magkano.
Diba? Including the opening balances at the beginning of the year. Okay. Or any additions and disposal, makikita mo rin din yung movement, di ba? Kung may nag-retirement or may na-reclassify, ayan. Okay. Ito, actually, ito yung sinasabing lapsing schedule. Okay. Ang tawag nila lapsing schedule, yung sa SL na yan. Di ba? Naandun nga yung detalye. At mamaya, papakitaan kita ng sample ng isang lapsing schedule na ibinibigay sa atin ng kliyente. At supposedly, dapat meron talaga sila nito. Hindi pwedeng wala. At dapat, yung nasa lapsing schedule, pag tinotal mo, ay yun din yung nasa general ledger. So mamaya, papakitaan kita ng sample ng lapsing schedule. Okay? Ano pa ang mga makikita mo doon? Accumulated depreciation. Diba? Showing, syempre, yung beginning balance for the year, tapos any addition ng depreciation during the year. Kasi minsan, halimbawa, ito nangyayari sa practice na pag nag-analytical procedure ka, nakita mo hindi gumulaw yung property, plant, and equipment from last year to this year. Hindi nagbago yung amount. Pwede ba yun? Okay? Di ba meron ka mga dine-depreciate dyan? Unless otherwise, fully depreciated at walang nangyaring disposal or walang nangyaring addition, kaya hindi siya gumalaw. Pero madalang namang mangyari yun, di ba? Kasi kapag fully depreciated, di ba? Parang hindi na functional din halos. So, normally, magkakaroon ng additions or disposal dyan. So, sa madaling salita, dapat gumagalaw talaga. Dahil kung hindi ka man nagkaroon ng additions or disposal, ibig sabihin, wala kang binili or wala kang namang binenta na property, bababa yan as much as possible because of the depreciation. Ngayon, hindi gumalaw. So, kailangan mong tingnan yun. Dahil unang-una nga, may effect yun dun sa income statement. Diba? At may effect yun sa net income. At may effect yun sa income tax. Yan. So, yun yung mga makikita mo dito. Diba? Depreciation due to transfer recognition reversal. Okay, depreciation of book value before the current year depreciation. Mga ganon. Diba? Depreciation and depletion rate for the asset classification. Depreciation and depletion expense for the year and the balance at the end. In short, yung tinitingnan mo ditong lapsing schedule talagang detalyado. Okay? At syempre, para mas ma-appreciate mo kung ano ba yung pinagsasasabi natin dito, itsura daw ng lapsing schedule at ng subsidiary ledger, ay ito. Okay, sige. Ito naman ay isang portion lang ng lapsing schedule. Kasi ang classification lang nito, transportation, equipment. So meron pa diyang mga land, meron pa diyang mga building. So in short, pag binigyan ka talaga ng record, napakadami nan. Lalo na kung yung company ay heavily invested in PPE. Okay, so ngayon, ito ay isang portion lang ng asset classification. So tingnan natin. Ayan. So dito, kumuha lang tayo ng portion, transportation, kung mali pa nga yung spelling, di ba? Transportation. So transportation equipment. Kung mapapansin mo dito, nakalagay yung acquisition date kung kailan talaga siya binili. Di ba? Ayan. And then, di ba, payee. Di ba? Kung kanino in-acquire. Tapos kung magkano ang amount. Di ba? Imagine mo, may malaking amount pa. Di ba? Yung mga yan. Okay. Of course, depreciable value, useful life, depreciation, and then kung may other pang important katulad ng mga rates or whatsoever, makikita mo dito. Hindi pa nga dito pinakita yung accumulated di ba? Wala pa rin dito yung beginning and ending. Yan. Pero yun nga, okay, yun yung mga kailangan mong makita dito sa schedule or sa lapsing schedule. Okay, kaya kung mapapansin mo dito, may mga computation pa. Diba? A times 90% equals B. Diba? And then C, and then B over C. So in depreciable value divided by the useful life, something like that. Okay, this is an example of lapsing schedule. At yan ang dapat mong ihingin kay sa client mo na i-reconcile mo o ang term namin sa audit ay ibabangga mo yung amount nito. Example, katulad nito. 1,872,906.83. So dapat, pag tinignan mo yung general ledger ng transportation equipment classification, dapat ito ang final amount din doon.
Yun yung sinasabing reconciliation. Kakaintindihan po? Aha, I hope malinaw itong portion na to ha. Okay. Ngayon, yan. Yung kasunod kong ipapakita ay sample reconciliation na ginagawa. Ibig sabihin, ito na talaga yung procedure na ginawa namin. Okay, kasi itong lapsing schedule ang nagbibigay ng client. So, ire-reconcile mo. Ngayon, syempre, gagawa kami ng sariling reconciliation. So, sa audit working papers namin, yan. So, ipakita natin kung paano ginagawa. Ayan. Okay. Siyempre mag-a-annotate tayo para mas maintindihan. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, yan, ito, kung mapapansin mo, may mga account code, di ba? Yan. Tapos, meron tayo ditong mga land classification. So, ito kasi may mga pangalan yan. Pero syempre, for the purpose of confidentiality, ginawa na lang natin letter para hindi rin ma-identify. But the amounts are real. These are real amounts. Okay? Hindi ko na binago. Pero syempre, inalis natin yung pangalan ng business. Ayan. And then of course, ayan, makikita mo yung mga building classification kung saan din siya located. Yan. Tapos makikita mo rito, balance as of January 2020. Okay. Ito yung mga beginning balance na yung sinasabing beginning balance at the beginning of the year. Okay, ito yung total niya. Diba? And then, dito mo rin makikita kung during the year nagkaroon ba ng additions or disposals. So sa case na to, kung mapapansin mo, meron, di ba? 4 or 5. Ayan, kasama pa ang building improvements. Yan, nasa 10.9 million din yan, di ba? Rounded. No disposal na nangyari during that year. And then we have the ending balance. Yan. Di ba? Siyempre, pinag-add mo lang yan. Papunta doon. Yan. O, ito nga, oh. Walang amount. Diba? Pero nandyan pa din. Okay? And then, ayan. Ikukumpara mo ito, yung ng general ledger amount. Okay. Galing sa trial balance amount. Dito sa lapsing schedule. Okay? Kukumpara mo kung may difference. Katulad dito, may difference. O, diba? Rounded, 2.5 million. Ito, may difference din. Ito, may difference din. So, ibig sabihin, pwedeng hindi updated yung lapsing schedule or updated ang lapsing schedule pero hindi updated ang general ledger. Okay? Yeah, kaya tingnan mo, medyo material din yung difference, di ba? 7.8 million rounded. Okay? And then, dito naman sa baba, yung accumulated depreciation. Di ba? Okay, syempre, hindi mo pa naman i-depreciate itong building in progress. Hindi pa naman siya tapos. Okay, unless otherwise, may portion na ginagamit na dyan, pero wala naman. Diba? So, ayan, ganun din. Pagdating sa depreciation, beginning balance, any addition during the year, and then ending balance, and then compare mo siya sa lapsing schedule. Kung mapapansin mo, tingnan mo, may diferensya pa din. Oh. Ayan, di ba? Nasa 5.3 million din yan, rounded. Oh. So, paano kapag may ganito, may diferensya? Kailangan mo na kagad i-call yung attention ng management. Okay, dahil unang-una may impact ito sa income statement, yung pag-recognize ng depreciation expense. So kailangan mo talagang i-call ang attention ng management with regards dito. Okay? But meron diyang hindi updated, either yung lapsing schedule o yung ibinigay sa yung mismong trial balance kung saan ito yung mga detailed amount, hindi rin updated. Okay, so ang gagawin mo, punta kay management, punta kay accountant, itanong, ipa-reconcile. Okay, and then habang nare-reconcile, tingnan mo kung ano yung ginawang adjustment. Okay, baka naman kasi mamaya may mga forced balancing na nangyayari. Okay, so yun ha, babantayan mo yun. Okay, so kung mapapansin mo, dito pa lang sa reconciliation, ang tagal na, nauubos na kaagad yung oras natin. Katulad ganito, di ba? Portion pa lang ito ng classification, land at building at saka building improvement at saka building in progress pa lang pinag-uusapan natin dito. Hindi pa kasama yung ibang mga classification ng fixed asset. O, ay isa-isahin mo rin yun. O, dito pa lang sa pagre-reconcile, may problema na talaga, matagal na talaga. Okay? So, ayan na nga. Okay, ito yung sinasabi nating reconciliation ng SLN, GL, o yung lapsing schedule versus yung amount sa trial balance or sa general ledger. Okay?
Ayan. And then, wait lang ha. Okay, so yan, tuloy na natin. Okay na tayo dito sa reconciliation. Next. Yan. Examination of additions and disposals including retirement. Actually, balikan natin yung ginawa kong procedure kanina, yung before this slide. Ito, di ba? Dito pala makikita mo na yung additions and disposal. Okay, but of course, dito kasi ang nangyari, dahil nga may difference siya, yung lapsing schedule at saka yung general ledger, hindi ko kailangan dumiretso sa pag-audit ng any additions or disposal during the year or reclassification. Kasi nga hindi pa rin siya nagbabalanse. Okay? Kaya kailangan ipa-reconcile ko muna siya. So assuming halimbawa na reconcile na siya at hindi naman naapektuhan yung any additions or disposal. So magpo-proceed na ako rito sa kasunod na procedure. Okay? So ano ba itong examination of any addition or disposal? Sabi dito, the primary audit objectives ay ano? Existence or occurrence. Occurrence kasi pertaining to income statement account. Nag-exist ba talaga yung addition na nangyari or meron ba talagang disposal na nangyari? 'Di ba? May binenta ba talaga? May nag-retire ba talagang PPE? Ayan. And of course, affected din yung valuation. 'Di ba? Kasi may hindi ka na-recognize na addition, may hindi ka na-recognize na disposal, affected ang valuation mo, hindi na magtatama. And then of course, yung rights. Diba? Kasi kung yan ay nagkaroon ng addition, tayo ba talaga ang may legal ownership dun sa addition? O yung disposal, baka naman hindi disposal na nangyari, baka naman collateral lang. O ibig sabihin, atin pa rin yun. Hindi dapat yun ma-recognize dun sa property plan and equipment records natin. Diba? Pero kailangan nating i-disclose for the purposes of disclosure to the financial statements. Yun. Okay? Ano pa ang sabi dito? Okay na to. After reconciliation ng SLGL o ng lapsing schedule, you have to vouch for any addition and disposal, including retirement, should be performed. Okay, ibig sabihin, ito kasi, ganito yan ha. Bibihira naman kasing mangyari nga, or hindi naman to katulad ng inventory na voluminous ang transaction na daily. Okay? Pwede kasi mangyari na one-time addition lang or disposal lang. Kaya kailangan mo talaga ding i-check. You have to vouch. Ibig sabihin ng vouch, di ba? We have to check the record. We have to check the proof of any addition or disposal na nangyari. Yung mga contracts, yung mga agreement, yan yung mga kailangan nating bantayan. Okay? Kaya nga vouching, we have to look at the document. Di ba? So, at tapos, kung kukunti lang naman, huwag ka na mag-sampling, parang awa mo na. Halimbawa, dadalwa lang naman yung additions na nangyari during the year. Ikaw naman, ayaw mo pang mag 100% at gusto mo ikalahati ng 50% based on your assessment. Ay, susmi naman. Diba? Common sense naman, dadalwa lang yung additions. Bakit hindi mo pa i-100% checking? Ang ibig kong sabihin, dalawa na nga lang yun, isa lang ang i-check mo dahil sampling lang. I-check mo na nga pareho. Dahil hindi naman sila ganun, karami. Okay na kailangan mo pang mag-sampling. Okay? Kasi kaya ako ito nababanggit dahil during the practice, meron ako mga na-experience na gano'n. Na bakit hindi mo pa vinouch yung staff ko dati? Ba't hindi mo pa vinouch yung 100%? Idadalwa lang naman yung additions or tatatlo lang naman. Di ba? Hindi naman yan voluminous. Hindi naman yan makakakain ng oras mo. Di ba? Ayan. So vouching is one of the important substantive tests for PPE and investment property. At ang sabi nga natin, pag sinabing vouching, ay syempre nakita mo dun sa lapsing schedule, may addition. Pwede i-check mo yung document. Diba? Kaya nga vouching, voucher, diba? Ano bang nangyayari pag nag-prepare ang company ng voucher? May lumalabas na pera. O, ibig sabihin may additions or whatsoever. O, tingnan mo yung documents. Okay? And then, okay, extent of vouching is dependent upon the auditor's assessment of control risk for the existence and valuation of PPE. Halimbawa daw, marami talagang acquisition na nangyari or disposal na nangyari. Madami talaga siya. Siyempre, may limited time ka lang din naman. So, yung dami nung i-vouch mo, kung madami talaga siya, nakadepende sa assessment ng control risk. Kapag ang assessment mo ay at the maximum level, ibig sabihin, control risk is high, ibig sabihin hindi reliable yung control, baka kailangan mo talaga mag 100% or as much as possible,
substantial. Okay? Close to 100% or lampas 80%. Okay? Parang 20% lang yung iyong risk na hindi ka sigurado. Pero yung 80% sigurado ka kasi nakita mo siya. Yun yung sinasabi natin dito. Okay? Ngayon, kung ang assessment naman ng auditor ay mababa ang control risk, ibig sabihin, control is reliable, yun yung pwedeng hindi extensive yung gawin mong pag-vouching. Okay? Pero ngayon, sabi ko nga, kung dadalwa, tatatlo lang naman, aba, kahit mataas ang control o mababa, by the mere fact na halimbawa yung material amount yan, aba, i-audit mo naman. Okay, examine mo na, parang awa mo na. Okay? Ayan ha. So I hope na iintindihan na, kaya critical portion itong examination ng addition and disposal. So meron tayo syempre dito sa mga susunod na slide, meron tayong details. Okay? Unahin natin itong additions. Paano ba ito chine-check? Diba? Additions, ibig sabihin may mga binili. Kung hindi binili, may kinonstruct. Okay? So ano ang mga dapat mong tandaan pag ikaw ay nag-execute ng ganitong procedure? Pagdating sa additions muna. Okay? Sabi dito, how to perform vouching for additions or what to remember. Siyempre, mag-a-annotate tayo. Number 1, check any additions kung by purchase siya. Okay. So, kung i-check mo yun, tingnan mo yung document. Nasa ng deed of sale or, di ba? Nasa ng deed of sale, nasa na mga resibo na katunayan na talaga yung nagkaroon ng acquisition, something like that. Okay. Ngayon, kung for any construction, check for any construction of assets or related costs that should be capitalized. Okay. Under PAS 16 and PAS 23. Ngayon, itong PAS 23, yung borrowing cost, meron akong separate discussion nito sa ating YouTube channel. Okay. Discussing kung kailan mo i-capitalize ang borrowing cost. Okay? At saka dalawang classification yan, di ba? General borrowings at saka yung special borrowings, di ba? Yung specific borrowings. May rule ang PAS 23 kasi sinasabi kung kailan mo i-capitalize o hindi at kailan din magdidirect or kailan din mag-i-stop ang capitalization mo ng borrowing cost. So kailangan familiar ka talaga doon. Okay? At ito kasing borrowing cost, yung interest expense and other related accounts. Okay, may time na kailangan mo siyang i-capitalize talaga na nire-require ng PAS 23. Yan. So kailangan bantayan mo din talaga yun. Kaya matrabaho talaga ang pag-audit ng PPE, lalo na kung ang tinitingnan mo ay construction. Okay, kasi syempre, malamang sa malamang, may nag-loan dyan. Okay? Nagkaroon ng halimbawa ng general borrowings or specific borrowings na related sa construction ng asset. At di ba ang pinag-uusapan natin dito sa PAS 23 ay mga qualifying asset. At ano ang qualifying asset? Review lang natin. Ang qualifying asset ay mga asset that takes time para ma-build. Ay katulad dito, construction ng asset. Di ba? So qualifying asset ito ay anong sinasabi ng PAS 23? Any cost or borrowing cost na related should be capitalized. Generally, doon sa value nung kinoconstruct mo, kung building yan, dapat i-capitalize mo siya. Yung mga yon. Okay, kasi baka mamaya na-expense outright mo siya na dapat i-capitalize mo naman. Or na-capitalize mo na na-expense outright mo. Yan ang mga pwedeng mangyari. Kaya matrabaho talaga. And then pwede rin yung addition na nangyari ay donation. Pwedeng government grants, pwedeng donation from the shareholders. Pwede kasing mangyari yung ganun eh. So, donation from other companies, kailangan mong makita yung deed of donation. Diba? And then generally, vouching is 100% since this is not voluminous transaction. Generally nga. Okay? Unless otherwise nga. Okay? Sobrang dami, which is madalang namang mangyari yung ganun eh. Okay? But generally, the vouching would take 100%. Hindi mo kailangan mag-sampling. Unless otherwise, based sa assessment ng auditor, dahil kukulangin sa time, hindi 100% ang gagawin. Okay? O, ganun ha. Ano pa? What document to check? Siyempre, pag addition, ano mga kailangan mong i-check dyan? Natin ha. O edi halimbawa, ang inakwire ay lupa, di tingnan mo yung tingnan mo yung titulo, 'di ba? At ito, okay, wag na wag kang papayag na ang makikita mo ay photocopy. Dapat original pagdating sa title, land title. Bakit? Kasi pwedeng may photocopy sila,
Okay. Pero yung original title, naka-collateral pala, nakasanla pala, nasa third party, like nasa bank, pinapahabilin, or nasa pinagsanlaan. Yan. Kaya wag na wag kang papayag nang makikita mo yung photocopy pagdating sa mga titulo. Dapat yung original title. Kasi makikita mo rin doon kung yun ay naka-collateral or what. Diba? Yan. For the acquisition of PPE, examine the capital expenditure authorization. Diba? Purchase agreement, yung mga kontrata, contract deeds, diba? Deed of sale, yung mga ganyan, diba? Cancelled checks and other important documentation. Okay? Syempre, gusto mong mapatunayan kung nagkaroon talaga ng addition. Bukod sa nakita mo, diba, makikita mo naman talaga kung nagkaroon ng addition. Gusto mo rin makita kung yun ba talaga yung in-acquire, yun ba talaga yung specification. Makikita mo naman yun sa mga dokumento kung ano talaga ang binili, anong model yan, diba? Yun. Kasi hindi rin naman enough na makita mo lang to verify existence. Kailangan makita mo rin yung document to verify na yun talaga yung model, ikaw talaga ang may legal ownership on that. Yan. Okay? So the auditor should ensure all costs of acquisition are included in the PPE account. Okay? Kasama daw yung mga related costs. Ano pa? Other additions, di ba? Check the purchase order, capital expenditure authorization. Ang ibig sabihin ng capital expenditure authorization, may policy ba si company na in compliance with the financial reporting standard kung kailan ikakapitalize yung mga expense, yung mga subsequent expenses na, example, sa building, di ba? Merong, syempre, tapos na yung building, tapos merong mga additions na gagawin sa building, extend yung floor or palalagyan ng ganyan, palalagyan ng ganito. So ano ba ang policy ng company pagdating doon? Okay, yun ba ay ikakapitalize, yun ba i-expense, anong assessment nila? Na dapat align din sa sinasabi ng PAS 16. Okay? Contracts, syempre, kailangan mo makita. Architect certificate. Lalo na kung yan ay sa construction. Diba? Legal correspondence, supplier's invoice, katunayan na ikaw talaga ay nagkaroon ng additions, di ba? Cancelled checks, and etc. Okay? So, ito yung mga basic na kailangan mo makita pag i-check mo yung any additions for the year. Okay? Ano pa? Ayan daw, for costs incurred related to PPE. Yung mga expenses daw na related sa property, plant, and equipment, katulad halimbawa daw ng land improvements, building improvements, major repairs, di ba? The auditor should examine the supporting invoices and check whether the acquisition represents capital expenditure based on the capitalization policy of the entity. Sa madaling salita, okay, tingnan mo daw yung policy ng company with regards sa pagka-capitalize nitong mga subsequent expenses na ito. Okay, kung siya ba i-capitalize or i-expense outright. And then i-assess mo based on your understanding with the PAS 16 kung kailangan ba talagang i-capitalize o hindi. Kasi baka hindi nag-jive yung policy ng company at saka yung sinasabi ng standard with regards sa recognition or capitalization ng mga subsequent expenditure. Okay? Ayan. So, I hope malinaw ha. Di ba? Marami ka talagang i-check dito. Oh. Tapos ano pa? Property under construction. Ayan, di ba? Kung under construction, naku, lalo nang matrabaho ito. Dahil unang-una, okay, i-check mo yung any addition are properly approved and authorized. Makikita mo naman yan sa minutes. Di ba? Makikita mo yan sa minutes of the meeting kasi mapapag-usapan yan lalo na kung material dahil construction ito eh. Di ba? Ano pa? Verify the change in construction in progress. Katulad na napansin mo kanina dun sa lapsing schedule, may nakalagay building in progress, di ba? Or construction in progress kasi no-construct pa rin yung building. O, titingnan mo, yan kasi mga contractor, yung mga engineer, nagpapadala yan ng progress eh kung ilang percentage lang natapos dun sa part ng building. Ayan, makikita mo yun dun. Okay? So billing labor charges and other important documents. Contractor's progress, yun na nga, di ba? Makikita mo yun dun kung ilang percentage na ang tapos.
'Diba? At saka katulad nun, halimbawa, di ba pag nilo-loan nga yung mga ganyan, kailangan makita rin yung progress. Kung ilang portion na tapos, kung 100% na ba o ilang percent na ba. Okay? And then check that all costs incurred up to the reporting date or any withholding payments have been properly recorded. Ano ba yung withholding payments? Amount withheld, hawak-hawak mo daw from payments to contractor pending satisfactory completion or construction. Ibig sabihin, may pera tayo na ibabayad dun sa contractor, pero naka-hold muna sa atin. Okay? Kasi nga hindi pa tapos, 'di ba? Kumbaga yan yung ating parang security. Yan. Okay, kailangan mo daw din i-check 'yon. Ano pa? Test the calculation of capitalized borrowing costs. Okay? Yung interest, appropriate rate, amount, and capitalization periods have been used, whether these are in accordance with the entity's capitalization policy or, di ba, in accordance with PAS 23 o yung borrowing cost na nga. So, kung gusto mo talagang malaman yung detalye, pwede mong tingnan doon sa YouTube channel ko yung discussion ko about borrowing cost. Parang dalawang part pa ngayon, part 1 and part 2. Okay, kung kailan kailangan i-capitalize, anong magiging treatment, anong accounting treatment. Okay, and then review and calculate the allocation of overhead charges attributable to construction. Ano pa? Yung allocation of overhead charges, yung mga nagastos mo related din sa pagpapakonstruct. And then compare the total cost of self-constructed equipment with bids and estimated purchases for similar equipment outside the supplier. Savings on construction should not be recognized. Ang ibig sabihin nito, sinabi na rin naman ito sa standard, di ba? Halimbawa, ang estimated mo talaga magagastos ay nasa 45 million construction. Eh naging 40 million lang, nakatipid ka parang na 5 million. Di ba? Yung bang savings na yun, i-recognize mo as gain? Hindi. Kasi una-una, budgeted mo lang naman yung 45 million. Actual yung 40 million. O wala ka naman i-recognize doon sa budgeted mo. Ang i-recognize mo doon, ay di syempre yung actual. Yun yung i-record mo. So, yung savings, so kung nakatipid ka man, hindi dapat yun mag-reflect dun sa financial statements as recognition. Pero pwede mo yung sabihin during the meeting. Okay? Na magkaroon ng savings, diba? Based dun sa budgeted nila. Ang importante lang naman dyan is, diba? Ma-verify mo na talaga namang merong addition na nangyari supported by supporting documents. Tapos tinitingnan din yung tinitingnan din daw yung bids or estimated purchase price na kasing tulad ng asset na pinakonstruct mo. Yun bang valuation ng asset na pinakonstruct mo, kapag binili mo siya sa labas, halos ganun din ang price or ganun din ang presyohan? Diba? Kung malaki ang diferensya, ibig sabihin, halimbawa, nakatipid ka, yung natipid mo, hindi mo yun i-recognize. Dahil ang i-recognize mo doon, kung magkano naman talaga, okay, yung iyong binayaran. Yan. At hindi yung based on estimate lang. Okay, and then trace transfer from CIP to PPE observing propriety of classification. Kung halimbawa, naka-building in progress pa siya. Tapos, natapos na, itatransfer mo na siya sa building account. Okay, i-check mo daw yung transfer. Baka kasi mamaya, okay, tapos na pala yung building. Nagagamit na, operational na. Naka-building in progress pa din, hindi na-update yung account. Di dapat malipat na yun sa building at masimulan na yung depreciation niya. Diba? Kasi ginagamit na ready for use na. Kung hindi man ginagamit na, ready for use na. Wala nang kasunod pang gagawin. So, there should be a transfer from building in progress or construction in progress going to building para masimulan na yung depreciation. Kasi maaapektuhan nan, again, yung income statement. Okay? I hope malinaw yan yung mga pinagsasabi natin dito. Detalyado na ito para kung halimbawa ikaw ay independent auditor na nag-o-audit ngayon, alam mo kung ano yung gagawin mo. Okay? Yan. Ano naman ito? For assets leased under finance lease, the auditor should ensure the capitalized amount in accordance with PFRS 16. Leases. Okay? Titingnan mo lang naman yung kontrata para ma-identify mo kung anong klaseng lease ito kung siya ba ay operating lease or finance lease. Diba? Pag ang concept kasi ng operating lease, pinapaupahan mo lang talaga yung property or ikaw yung umuupa sa property. Diba?
So magiging expense mo siya, rent expense. Pero kapag ang dali dito is finance lease na parang rent to own ang nangyayari, kumbaga, installment ba ang pagbabayad mo? Parang lumalabas ang nirerentahan mo, pero acquisition talaga yung nangyari, binabayaran mo lang by installment. So dapat finance lease ang classification. So kailangan mo mag-recognize doon ng right to use, di ba? So kailangan mong makita talaga yung kontrata. And kailangan mong makita substance over form din, di ba? Ano ba ang intention ng management dito? Bakit niya nirerentahan? May mga indicator naman tayo dyan. Pag binasa mo yung PFRS 16, makikita mo dun. Okay? Na ito yung mga indicator na hindi pala operating lease siya, kundi finance lease. Kaya sabi dito, mag-annotate tayo. Oops. Obtain a copy of the lease contract at basahin mong mabuti kung anong nakalagay dun sa kontrata. Pero tapos tatanungin mo rin ang management kung anong intention nila dito. Okay? Kasi baka nakalagay sa contract para talaga siyang inirerentahan lang at walang transfer of property. Pero nung makita mo, okay, yung pag-lease pala nila ay 25 years or 50 years, na halos parang, kung ikaw pa naman, di ba, uupahan mo ng 50 years, nakalak ng 50 years. Upa pa ba ang tawag doon? Di ba? Baka yun ay finance lease na o kaya binabayaran mo na lang siya by installment. Yung mga ganon, di ba? So kaya nga, di ba, may sinasabi tayong substance over form. Hindi porket ang nakalagay doon sa form ay ang dating ay operating lease, pero pag tinignan mo naman sa actual at may mga indicator na finance lease siya, dapat ang recognition ng finance lease. Di ba? Yan. Recompute the present value of the minimum lease payment. Ginagawa natin yan kapag finance lease. And review the fair value of the assets lease. And check whether the capitalized value is the lower of the FB, this asset and present value of the minimum lease payment. Okay. So under PFRS 16, yan. Ito yung mga consideration. Okay. Na kailangan mo rin under audit ng property, plant, and equipment. Sabi ko kasi ang daming tinatama ang account nito. Diba? Yan. Kasi nga, kung rent expense yan, diba? At kasama yung company mo ay kasama sa top 20,000 corporation, di dapat may withholding din tax yun. O again, sinasabi ko sa inyo, hindi lang compliance with the financial reporting standard, but also with the BIR regulation. Yan. So, kaya mahigpit dapat ang pag-audit natin ng PPE. Okay? So I hope malinaw ito ha. Ayan. So dahil masyado na mahaba yung oras natin at naka-isang oras na yata tayo, ikakat na muna natin dito yung ating discussion. So nakapag-discuss na rin naman tayo ng dalawang procedure, yung reconciliation, di ba, ng GL at SL or ng lapsing schedule. Tapos itong vouching of additions and disposal. So, na-discuss na natin yung additions, ano yung mga documents na kailangan mong tingnan, paano mo siya gagawin, ano yung mga consideration mo. Okay. Sa kasunod na video natin or video lecture natin, we will be discussing the disposal or the audit of disposal of the property, plant, and equipment, and then other substantive procedure. Okay. So, I hope you tune in at manood dun sa kasunod na video lecture natin para continuous at matutunan mo talaga kung paano mag-audit ng property, plant, and equipment. Okay? So, thank you very much for listening and have a good day.